So ayan mga master, may nag-PM sa atin at nagsabi na patay sindi daw ang kanyang inverter. Di daw talaga makapag-energize. So sa nakikita ko sa kanyang video, ang data ng kanyang voltage, ang current protector, ito ay high voltage. So madali lang yan mga master, puntahan natin. So ito na nga mga master, binuksan ko na dahil mahirap mag-video ng isa ka lang. Ayan. Ito yung data mga master, high voltage nga, 232 volts. So nag-react agad ang ating current and voltage protector. Ito yung kagandahan kapag meron kang ganito mga master. Ang inverter niya pala mga master ay pito na 24 volts. Itong kulay blue at may maliit na tornilyo ang i-adjust natin mga master. Clockwise direction pala mga master ang pagpihit nito para bumaba ang voltahe. Ayan, 231 volts na lang. Ayan, pababain pa natin mga master. So, i-adjust ko to mga master hanggang 226 volts. Pero ingat kayo nito mga master ha, baka sumagi kayo dito sa loob ng inverter. Ayan, 228 volts na. So, pihit ko pa ito mga master hanggang sa 226 volts para hindi na siya basta-basta mag high voltage pa uli. Yan, ingat-ingat lang talaga mga master kasi masyadong maliit ang tornilyo nito mga master, baka kayo sumagi. So ayan, 226 volts na mga master. Off ko muna itong inverter para ma-reset itong ating voltage and current protector. O natin ulit ang inverter. Ayan, tingnan na natin mga master. Ayan, nag-countdown na siya mga master. Ibig sabihin, okay na siya. Ayan. Ito talagang kagandahan mga master kapag may voltage and current protector ka. Ayan. Pati itong ating multimeter, ayan, gumana na rin. So ayan, check natin ang karga ng battery. Yan, 28.8 volts. Ito ang kagandahan mga master sa P2 inverter. Ayan, ito lang i-adjust mga master, itong maliit na tornilyo. Clockwise kung pababain, counterclockwise naman kung pataasin ang voltahe. Ayan, ito yung battery niya. Gentay 25.6 volts, 100 amps.